Maayong adlaw, Davao, Mindanao. Welcome to Election 2010. Mga higala, ang Election 2010 mao ay pinakabago nga TV program dinhi sa Sky Cable. And I am your host, Ed Dayanghirang. My co-host is Miss Jem Avancenia. Jem? Thank you, Ed. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood dyan sa Sky Cable. Isa nga pong pribilehiyo ang maging guest co-host dito sa isang napakagandang programa na talagang very timely Election 2010. By the way, Ed, ano ba itong Election 2010 na to? Para saan ba itong programa na to? Salamat, Jem. In fact, labis nagpapasalamat ko for allowing yourself to be my guest co-host sa programa natin ngayon. Itong Election 2010 ay isang parang electoral program na sa TV para ganon mapaliwanag natin sa mga voters, no? Sa mga electorate, kung sino-sino ang mga tatakbo from the national level nga posisyon, provincial, city, at saka mga municipal candidates. Ganon din, we also would like to them, yung mga kandidato, to explain to the people kung ano yung mga plataforma di gobyerno nila. Upang malaman ng mga botante, no, kung sino sila at ano ang mga pinapanigan nila ng mga posisyon, be it economic, social, political, and security concerns sa kanilang mga lugar. For example, kung ikaw ay mayor ng Davao City, kandidato for mayor for Davao City, sasabihin mo sa mga tao where you stand. For example, on peace and order, on the local economy of Davao, on the indigenous people of Davao and Mindanao. Kung ano ang iyong mga paninindigan, no? Anong iyong mga advocacy. Napakahalaga po pala talaga itong programa na to para masuri ng mga botante, no, kung sino ba talaga yung pipiliin nila ngayong darating na eleksyon. Yun na nga, Jem, kaya sana nga sa mga nakikinig at sa mga tumatanaw ngayon sa ating programa, we would like to invite yung mga nag-file ng mga certificates of candidacies nila na galing sa Davao City at sa iba-ibang syudad at probinsya dito sa Davao Region na makilahok, no? Makilahok and be part of this noble purpose of educating the voters. Yun ang bottom line nito, Jem. This show would like to educate the voters, not only sa kandidato, sa plataforma nila, and later on pala, Jem, magiging guest din natin, of course, ang Commission on Elections, especially na bago yung patakaran natin, yung sistema sa pagpatakbo ng election ngayon, no? Oo. Dati manual lang 'yon. Ngayon anong tawag doon? Automated election. So ibang-iba talaga, parang napakabago. Have you had a chance to know about this automated election? Anong Oo, naka-attend po ko, Ed, ng seminar about this automated election. And tingin ko talaga dapat talagang malaman at ma-educate ang mga tao tungkol dito sa election na to kasi ibang-iba siya. Parang konting mali mo lang, madi-disqualify na yung boto mo. Kaya dapat talaga malaman ng tao kung ano ba yung process, ano ba yung dapat, yung do's and don'ts nitong bagong election na to. Ito nga ang automated election. Yun nga, ang iniisip ko nga dito, Jem, sana makapagdala yung COMELEC ng sample equipment para ma-demonstrate talaga sa show natin. O kung hindi, tayo mismo pupunta sa opisina nila at magkakaroon ng demonstration at explanation sa mga botante. So, ito po ay, again, ulitin ko, itong show na ito ay para sa mga lalahok sa election ng 2010, national hanggang local, meaning lahat ng nag-file ng certificates of candidacy nila, mga senatoriable, mga gubernatoriable, vice governor, board members, city and municipal mayors, at city and municipal councilors. Napakarami nito. And for example, sa Davao City alone, sa 1st District, napakaraming tumatakbo na councilors. So, how do you expect the people to know them kung hindi sila lalabas sa mga programang kagaya nito? Tsaka isa pa talaga yung mga botante natin ngayon, lalo na yung mga kabataan, talagang gusto nilang malaman kung ano ba talaga yung plataforma ng ating mga kandidato, tsaka para makapili talaga sila ng maayos at mabuti na kandidato na bagay talaga na ilagay sa posisyon ng especially, Jem, marami ring mga grupo-grupo na
nag-educate ng mga students, for example, or sa mga communities, lalo na yung church, no? Nagbibigay sila ng mga criteria kung anong klase mga candidates ang bubotohan, no? And of course, those criteria dapat imamatch mo yun sa tao. So, we will ask the candidates to speak, to talk about themselves, and to talk about their political agenda, their economic agenda, social and security agenda once they are elected, no? Kasi hindi naman pwedeng maalala mo, Jem, yung election period talaga, yung panahon ng pagkakampanya, very short. Sa local is 45 days, sa national is 90 days. Kung yun lang ang panahon na bibigyan natin ng pagkakataon sila, mga kandidato magsalita, very short yun. Kaya nga, napansin mo, during the campaign, yung mga tao, yung mga kandidato, pag tayo nila sa stage, the best way for them na maalala sila ng mga tao is either to dance or to sing. Nakakatawa. Oo, nakakatawa. But yun ang nangyayari sa atin, no? Parang hindi sapat yung panahon na yun para malaman, para maipaalam nila sa tao kung ano ba talaga yung reason kung bakit sila tumatakbo. Yes, especially if you go around